natin hahayaang mag-operate ang Hamas dito. Proteksyon sa bansa at sa mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng National Security Council na formal na maideklara bilang teroristang grupo ang Hamas. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ilang beses nang nagtangkang makapasok at makapag-operate ang grupo sa Pilipinas. Taong 2018, nang maaresto at maipadeport sa Turkey ang isang miyembro nito na gumagawa ng bomba, habang noong isang taon umano ay may pakikipag-usap ito sa ilang local groups. Ito pong ginagawa nating pagdeklara sa Hamas as a terrorist organization ay para protektahan din ang ating mga kababayan. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan. Nilinaw rin ni Malaya na hindi dikta ng Estados Unidos o ng Israel ang pagkahangad na mai-designate na terorista ang Hamas. Ginagawa lang ito ng NSC para sa interes ng bansa at matiyak na hindi kailanman magiging banta sa seguridad ng Pilipinas. Samantala ang PNP naman, iminomonitor din ang posibleng spillover ng gera sa pagitan ng Hamas at Israel. Minomonitor natin yung mga developments, especially in some areas na medyo may mga nakikita natin na may problema. And not only that, we have seen some social media posts about inciting or calling for the actions of some of our brothers. But as of now, wala tayong nakikita tayong overt except for this posting in the social media. So binabantayan natin itong mga to and hopefully hindi na naalala to. Leia